Paano mo sasagutin, Panyero, yung sabi ni yung lead counsel ng defense? Nagsalita yung lead counsel ng defense eh. Alam mo kung anong sabi ng lead counsel ng defense? Anong sabi niya? Oo, sabi niya, ang tumatayo kasi ngayong lead counsel ng defense si Senador Alan Cayetano na eh. Sabi ni Alan sabi ni Alan Cayetano, eh kahit naman unusual 'yun, hindi naman illegal 'yun. O anong sagot mo doon? Alam mo, Panyero, mali naman yung ganong, kasi para ka nagko-cross-examine eh, hindi naman clarificatory question yan, number one. Number two, ang legality or illegality, yan po ay klarong-klaro, yan po ay anong tawag dito, conclusion of law. Legal conclusion po yan. So kung ito ay legal conclusion, hindi naman competent ang branch manager para sabihin kung ito illegal o hindi. Because wala naman siyang competency. Meron lang siyang sabihin, basta withdraw yan, whether legal yung withdrawal or not, that is a legal question. That is not a factual question. So, kung ano man ang sabihin niya, hindi naman yun magbabase. At sabi ko nga, ito ay one part lang ng impeachable offense doon sa article on confidentiality. Kasi ang susunod na parte dito, Panyero, is after establishing the fact na may pera, kinuha yung pera at ito ay cash, saan ba napunta? Saan nagpunta after that? Sinong binayaran? Sino ang pinaggastusan? Ano ba ang rason ng panggastos? At meron bang resibo yan? Meron bang acknowledgement receipt yung mga binayaran na yan? Tunay ba na tao yan? O Mary Grace Piatos yan na hindi mo mahanap kahit sa statistics office, walang pangalan. So, ganun po. So, sabi ko, tatahi-tahiin ito. Ito lang po kumbaga, kung magpo-prove tayo ng puzzle, out of 5 pieces or 10 pieces, nasa 1 or 2 piece pa lang tayo. Hahanapin pa natin yung ibang pyesa para mabuo yung ating 10-piece puzzle. Parang ganun po ito. Sa puntong ito, Panyero, ang usapin dito, ang sinasabi ni Alan Cayetano, ang sinasabi niya, hindi naman illegal yon. Bagamat unusual yon dahil napakalaki ng amount at saka isahan lang halos na encashment ng mga malalaking amount ng cheque, cash pa, cash. So yun yung unusual. Pero sabi naman ni ni Cayetano, hindi naman ibig sabihin na unusual yon, illegal yon. Pero dito kasi sa ito rin sana yung itatanong ko kay Panyerong Hawi. Kailangan ba, Panyerong Hawi, na dito sa impeachment, ang mga acts ba under sa articles of impeachment, para ba ma-impeach ka, kailangan illegal? Ang betrayal of public trust ba? Halimbawa, yung betrayal of public trust, kailangan ba yan na mga illegal acts? Ang dito? Kasi, pwedeng ang mga ginawa mo ay legal, pero pasok sa betrayal of public trust. Hindi, ang point ko lang kasi ganito, hindi naman lahat ng legal ay moral. Di ba? Di ba? Hindi lahat ng legal ay moral. Hindi rin ito. Kaya dito sa impeachment, itong mga articles of impeachment na ito, maaaring legal yan. Okay, legal ang ginawa mo, pero kahit legal pa yan, kung yan ay sa tingin sa mata ng publiko ay hindi maganda ang ginawa mo, so pwedeng pumasok pa rin yan sa impeachable offense. So ang isang halimbawa ko niyan, hindi naman illegal, pero halimbawa nung panahon ni ERAP, yung ginawa nila yung mga nagiinuman na doon sa ginawa nilang yung Malacanang mismo, ginawa nila ERAP, nila Tese Aquino Ureta, Nikki Cuseteng, nagiinuman sila doon sa loob ng palasyo, 'di ba? Parang nag-uumaga, inuman sila, nagmamadyong. Illegal ba yung ginawa na 'yon? Hindi 'yun illegal.
Hindi yun illegal. Pero ano na yun? Kumbaga hindi maganda sa sa presidente na ginagawa niya yon, di ba? Ginawa mo ng sugalan ang Malacanang. O illegal ba yon? Hindi. So parang ganun din ang point ko. Okay, hindi illegal yung unusual na yon. Pero titingnan mo ugali sa pattern ng ginagawa ng vice presidente, yung pattern ng kanyang na parang ang pera sa kanya ay na lang, yung mga ganyang amount maliit na lang sa kanya. Yun yung pinupoint ko dito. Yung argumento kasi ni Cayetano, ni Alan Cayetano, hindi naman yun kahit naman unusual yun, hindi yun illegal. Yes. Ang isang bagay ay maaaring hindi naman illegal, pero sa morality ng publiko, hindi tama, hindi maganda. 'Di ba? Oh, yun na nga, yung in-example ko yung kay ERAP. Yung bang pagsusugal nila ERAP, yung ginawa nilang inuman yung Malacanang, ano ba yun? Illegal ba yun? Hindi. Pero yun binastos mo na ang Malacanang. So binitray mo yung public trust. Kaya yung betrayal of public trust, hindi naman kailangan na illegal acts ang ginagawa mo, di ba? Pero ang klaro lang, antindihin natin, pag impeachment, Panyero, it is not a criminal trial, meaning hindi Yes, naman kailangan beyond reasonable doubt. Ito hindi rin kailangan illegal. Oo, hindi naman kailangan illegal, hindi naman kailangan krimen, hindi naman din kailangan, kung krimen man yun, for example, yun nga sinasabi natin, yung grave threats o yung inciting to sedition, yung Article 4, yung nauna, hindi naman kailangan lahat ng elemento nandyan. Although, napatunayan nila presente lahat ng elemento ng grave threats at saka inciting to sedition, hindi naman po ito criminal act. No? So kung sa criminal case umabot yung inciting to sedition na yan at saka grave threats, sigurado guilty na yun si Vice President. Pero ngayon, ang kailangan mo lang naman is not even as high as beyond reasonable doubt, kailangan mo lang naman substantial evidence. Substantial enough to show na sabi mo nga, may a reasonable person or yung mga senator justice would believe na there is betrayal of public trust. Substantial enough that there is a probability or substantial evidence to show high crimes, culpable violation of the Constitution. Pero hindi kailangan ito beyond reasonable doubt kasi hindi naman ito criminal proceedings. And you have to remember, we are not asking for life, liberty, or property. Dito, hindi naman siya tinatanggalan ng life, liberty, or property kasi hindi naman siya kinukulong. Ito lang ay tinatanggal siya sa poder, tinatanggal siya sa posisyon. Kaya ito ay removal from office and perpetual disqualification to hold public office. Yun lang naman po. Kaya hindi kailangan na maging krimen, although, siyempre, yan yung part na pinapatunayan natin na pwede rin siyang krimen or as you say nga, may catch-all phrase yung betrayal of public trust.